Pagpalang gabi mga kapatid. Ang babasahin ko po ngayong gabi ay ang Genesis chapter 4 verse 1 to 5. Si Cain at si Abel. Pagkatapos noon, sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva at nagbuntis ito. Nang manganak si Eva, sinabi niya, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Kaya Cain ang ipapangalan ko sa kanya." At muling nanganak si Eva ng lalaki at Abel ang ipinangalan sa kanya. Nang lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing. At si Cain naman ay naging magsasaka. Isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon nang galing sa ani niya. Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hay. Kinatay ito at inihandog sa Diyos ang pinakamagandang bahagi. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito. Pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. At dahil dito, sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Ang babasahin ko po ngayon ay Genesis chapter 4, verse 6 to 10. Kaya tinanong siya ng Panginoon, "Ano ba ang pinakagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka. Sana pero mag-ingat ka dahil kung hindi mabuti ang ginawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabaksik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangan talunin mo ito." Isang araw, sinabi ni Cain na kay Abel, "Halika, pumunta tayo sa bukid." Nang naroon na sila, pinatay ni Cain ang kapatid niya si Abel. Pagkatapos, nagtanong ang Panginoon kay Cain, "Nasaan ang kapatid mo?" Sumagot si Cain, "Ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya. Bakit ako ba ang tagapagbantay niya?" Sinabi ng Panginoon kay Cain, "Ano ang iyong ginawa? Ang dugo ng kapatid mo ay parang tinig na nagmamakaawa. Naparusahan ko ang taong pumatay sa..." Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang aking daily devotion ngayong araw. Genesis chapter 4 verse 11 to 15. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo maaaring bungkalin ang lupa dahil dumadanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matitiran at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat naman ang parusang ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayon, pinapalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino mang makakakita sa atin. Hindi, sagot ni Yahweh. Paparusahan ng pintong ibayo ang sino mang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y hindi dapat patayin. Amen po. Hapon po sa inyo lahat. So Genesis book 16. Pagkatapos lumayo si Cain sa Panginoon at doon tumira sa rugat ng Nod sa bandang silangan ng Eden. Sumiping si Cain sa asawa niya, nagbuntis ito at nanganak ng lalaki at pinangalanan nila siyang Enoch. Nagpatayo si Cain ng isang lungsod at pinangalanan niya itong Enoch, kagaya ng pangalan ng kanyang anak. Si Enoch ay may anak na lalaki na ang pangalan ay Ira. Si Ira ang ama ni Mehujael. Si Mehujael ang ama ni Mesusel. At si Mesusel ang ama ni Lamik. At si Mesusel ang ama ni Lamik. Si Lamik ay may dalawang asawa na sina Ana at Zila. Ipinanganak ni Ada si Jabal na siyang pinagmula ng mga tao na nakatira sa mga dulta na nag-aalaga ng mga hayop. May kapatid si Jabal na
lalaki na ang pangalan ay Jubal, na siyang pinagmula ng lahat na nagtutugtog ng Alpha Pleiota. So, yun lang po. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ay magbabasa ng devotion na galing sa Genesis chapter 4 verse 20 to 23. Ang sabi po dito, ipinanganak ni Ada si Jubal na siyang pinagmulan ng mga tao na nakatira sa mga tolda na nag-aalaga ng mga hayop. May kapatid si Jubal na lalaki na ang pangalan ay Jubal, na siyang pinagmulan ng lahat na tagatugtog ng Alpha at Pleiota. Si Zila ay nanganak din ng lalaki na ang pangalan ay Tubal-Cain. Si Tubal-Cain ay gumagawa ng lahat ng klase ng kagamitan mula sa bakal at tanso. May kapatid siyang babae na si Naama. Isang araw sinabi ni Lamek sa dalawa niyang asawa, Ada at Zila, pakinggan niyo ako, mga asawa ni Lamek. Dinggin niyo ako, pumatay ako ng isang lalaki dahil sinugatan niya ako. O sinaktan ako ng isang binatilyo. Yun po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis, chapter 4, verse 24 to 26. Kung 7 beses nang tindi ng ganti sa taong pumatay kay Cain, 77 beses ang tindi ng ganti sa taong papatay sa akin. Ang mga lahi ni Seth. Sumibing muli si Adan kay Eva at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan niya itong Seth. Sinabi niya, muli akong binigyan ng Diyos ng anak na lalaki bilang kapalit ni Abel na pinatay ni Cain. Nang bandang huli, si Seth ay nagkaroon din ng mga anak na lalaki. Pinangalanan niyang Enosh. Nang panahong isinilang si Enosh, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Amen po.